Morning. Adto ta sa padayon natong pagtuon atong continue atong gisugdan last Sunday. Og nanata sa chapter 5 sa Romans. Salamat sa Ginoo sa atong progress no pagtuon ning Romans. And I hope daghan mo'y nakuha gikan sa atong pagsugod pa sa chapter 1. Hinaot kini makapaligon sa inyong pagtuog pagsalig sa Ginoo. Morning usa sa atong katuyuan pagtuon ning Romans no. Para ato siyang mailhan, masabtan niyang pung. Labi na mahitungod sa kaluwasan. Now, atong ipadayon, atong topic, ang mga panalangin tungod kay kita gimatarong na sa Dios. Daghan kaayong panalangin na dawat nato sukad sa panahon nga gimatarong kita sa Dios. Let me just read verse 5 to 11 before we review gamay last Sunday. Romans 5 to 11. Kung basahon ang New King James na siyang version. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Ghost who was given to us. See? Holy Ghost is a gift. It's given to you at the moment of faith. The moment you're also justified, the Holy Ghost is given to you. He's a gift. Verse 6, for when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. 7, for scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man someone will even dare to die. But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Much more then, having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For if we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. Much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you for your word today. We thank you also for everyone who are here. Bless us with wisdom, Lord, as we study your word, that we will be able to understand it. Be glorified in our midst. Be our teacher today. In Jesus' name we pray. Amen. Now, atong padayonon og tuon kining mga panalangin, medyo taas man ang verse. So we'll take our time. This morning, mag-focus lang ta sa another blessing. Atong fokusan karon ang love of God. But let's review first. The moment nga kita gimatarong, daghan kaayong blessing nga nadawat nato gikan sa Dios. You can also call this mercy nga gikan sa Dios. Sa panahon nga kita gimatarong. O kano sa man ang panahon nga kita gimatarong? At the moment of faith. The moment nga ning tuo ka ni Kristo, ning dawat og ning ilang niya nga imong Dios ug manluluwas, diha-diha gimatarong kaniya, og diha-diha nadawat pod kini nimong mga panalangin nga sunod-sunod og mention dinhi ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Roma. Og una, mao kining peace with God sa verse 1. See, therefore having been justified by faith, tungod kay gimatarong naman ka, human na ka gimatarong pinaagis pagtuo. See, by faith only. Unsay una na imong naangkon? We have peace with God. Oops, wapa. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Nakabato na kagkalinaw. You see, it's not so much kay before ta gimatarong kaaway ta sa Dios. Or it's not so much nga active ka nakig-away sa Dios. It is God is actively at war with you. That's Romans 1:18. Kanunay angry ang Dios sa taong makasasala. Permi angry. So bisag dili ka active obviously nakig-away sa Dios, sawa pa ka gimatarong ang Dios actively nasuko nimo.
Ug maunang sa panahon nga ikaw ning tuo ni Kristo, niana pong panahon ang Dios ning undang na sa pakig-away nimo. Ning undang na sa pagkasuko nimo. You have now peace with God. Nakabato na kagkalinaw. O maunang ang Dios na satisfy naman sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, didto man gibubo ang iyang kapungot sa sala, og si Kristo mo'y nag-angkon sa kapungot sa sala, nya imo man tong sala, ang imong sala didto gibubo ang kapungot sa Dios ni Kristo sa cross. Og mao nang sa panahon nga ikaw motuo, di na ka mahiagom sa kapungot sa Dios. Makasala man ka, pero dili na ang kapungot na anay discipline. So, una nimong naangkon, peace with God. Ikaduha, sa verse 2 nimong naangkon, this is a review of last Sunday, you now have access by faith into this grace. Nakay-access sa Diyos. O nagbarog na ka ni anang grace. Na nakay-access, gidala na ka nga do sa trono sa grasya sa Diyos, nagpuyo ka sa presensya ni anang grasyaha. Maunang, kung humana kami tuo, nagpuyo naman ka ni anak sulod na ng grasya, bisan pag makasala ka, makaplagan gihapon na imong grasya sa Diyos. Because ang grasya nagpalibot, you're standing in grace. See? Into this grace in which we stand. You're standing in grace. Gilibutan kas grasya sa Ginoo. Mo nang kung makasala ka, naagi hapong grasya sa Diyos. Dili na ang kapungot, naay disiplina, kung padayon kang pabadlong magahi kag ulo, pero naagi hapong grasya sa Dios. Maunang sigurado ang imong kaluwasan igsuon kay nagbarog naman kas grasya. Na naman kay access niyang grasya ug si Kristo ang naghatag nimo access niana. So mo na ikatulo, natay hope of glory verse 3. Verse 2 gihapon tumoy. That's 2 and 3. Verse 2 and 3. Rejoice in the hope of glory. Nanatay glorious hope. Glorious referring to our glorious future. So, mo na ikatulong nga blessing. Mo nang mag-rejoice ta tungod kay natay glorious hope, glorious future. Og sa verse 3 niini, rejoice gihapon ta bisan sa suffering, kay naa naman tay glorious future, glorious hope. Ang suffering karon dili man makaundang ug makakuha sa atong glorious future. So, we'll rejoice. Rejoice in good times, we'll rejoice even in bad times. Because secure man ang atong glorious future. So you see, mo nang di ka magduha-duha sa imong kaluwasan igsoon. Di gyud na mawagtang kay certain man ang imong glory, glorious future. Maka-rejoice man ka even in suffering, kay certain man ang imong future. Mo nang di mawa ang kaluwasan. Mo nang dili tinuod nga pagtulun-an ang mawala-wala nga kaluwasan. Because you now have peace with God, you're standing in grace, you have access to grace, you have a glorious future. Mo nang di mawa matawag baday nagkaluwasan kung mawagtang, kung napay posibilidad ma-imperno ka. Can you call that salvation? Can you call that you're safe? Safe ba ka kung naaday posibilidad ma-imperno ka? See? The definition of salvation mismo mahimong sayop na kung mawa pa ang imong kaluwasan. Di ka matawag safe. Di ka matawag og save kung mawa pang kaluwasan. Maunang kung luwas na ka tungod sa iyong pagtuo ni Kristo, you're saved indeed. Tinuod og di na gyud na mawagtang. By the definition na gani kaluwasan, save. So, sayop ng pagtulunan nga muwa. And again, ang atong kaluwasan wala makabase sa atong performance. Ang kaluwasan nakabase sa karakter sa Diyos. Gunsa may karakter sa Diyos? Unchanging, faithful. See? Faithful siya. Kung faithful siya, nagluwas ka nimo, ning rescue nimo, samtang daotan pa ka, samot nang rescuehon ka, karon nga giluwas na ka. Can you get the point? Later on, sa Christ died for the ungodly, ato nang masabtan. Kung giluwas ka samtang ungodly pa, di ba di ay kasamot ng luwason karon nga giluwas na ka? See? Kung girescue ka sa Ginoo nga makasasala pa ka, wa pa kay kadugtungan,
Karon nga humana ka na dugtong, samot ba dahil di kaluwason hinoon sa panahon nga makasala ka? Giluwas gay kang wa pa kay kadugtungan? Kaniadto, samot nang nanakay kadugtungan karon. See, ayaw kahadlok mawa imong kaluwasan kay dili ingon ana ang Dios. So now let's continue. Kompleto ang kaluwasan gihatag sa Dios. Na ay past, nakabase sa past, kaya ang atong past sins gipakamatyan even ng future. Ang past nga nahitabo, si Christ died for us. Present, we're standing in grace. Present nga kaluwasan, buot pasabot, sanctification. Buot pasabot, present nga kaluwasan, ang Ginoo sige intercede para kanato. Siya ang atong high priest. Amahan, nakasala, pero ako na nang gipakamatyan. Mo na intercession sa Father, ni Kristo. Mo na present nga salvation. Makasala man ka karon, luwason gihapon ka kay si Kristo na mag-intercede para kanimo. Siya na ang imong high priest, siya na ang imong lawyer. Siya na ang abogado para kanimo. Ang trabaho ni Satanas, sige accuse nimo. Bisan pag anak na ka sa Dios, sige accuse. Og si Kristo, sige pag-defend nimo. Mo nang present nga kaluwasan, sige intercede si Christ para nimo. Ang future, mo nang glory to come. See? Past, present, future, the tenses of salvation. Complete ang kaluwasan. Now, ikaupat, mo nang ang verse 5 nagingon sa verse 5, hope does not disappoint. Or hope does not put us to shame. Siyang atong glorious hope, dili maghatag natog kaulawan, dili mo disappoint ka nato, ngano man, maangkon magyan nato, sigurado magyug maangkon nato, mo nang mo rejoice ta, nining atong hope. Kaya ang hope nato, di mo disappoint nato. Di ka ma-disappointed kung mosalig ka ni Kristo. Kay kanang imong paglaom, sigurado ng imong maangkon. Mo nang hope does not disappoint. Or does not put us to shame, kung King James nga version. Di taangay, maulaw, niya ng paglaom nga atong gihuptan, tungod kay pag-abot sa panahon, sigurado ng maangkon. See? Kung di mo disappoint imong paglaom ni Kristo, di gyud mawagtang imong kaluwasan. Puong na sa Dios. Now, ikaupat, nganong di man mo disappoint, og another blessing pod ni og din hita maka-focus karon. Verse 5 gihapon, tiwaso nato, nganong di ta ma-disappointed sa atong hope, morning another blessing, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. We now have the love of God. Now notice, this is not our love for God. This is God's love to us. See, bantayan na ninyo. Karon naangkon na nato ang gugma sa Dios. Bot pasabot, gihigugma na ta sa Dios. Samot na tang gihigugma. Kung gihigugma niyang kalibutan nga magkasasala pa, karon nga human na kaning tuo niya, samot nang naangkon nimo ang gugma sa Dios. Og ang point din ni Paul, dili lang head knowledge nga nahigugma ang Dios sa imo ha, gusto nimo niyang masabtan. Dili lang gusto sa Dios masabtan nimo head knowledge nga gihigugma ka sa Dios. Gusto sa Dios masabtan nimo experientially. Mo ni siya nga verse 5. Gusto sa Dios nga ma-experience nimo ang iyang gugma nga na kanimo. Mo na nga klase nga knowledge. You see? Duha ka knowledge. Head knowledge, we have that. And then, experiential knowledge. Kanang knowledge nga na-experience nimo, mo nang nakasabot, mas nakasabot ka. We also have that. Mo ni intensified in his verse 5. Sa John 3:16, we can have that head knowledge. God so loved the world. Yeah. Kay bawata nga, gihigugma sa Dios ang kalibutan. But sa Romans 5, gusto sa Dios ma-experience nimo nga siya nahigugma nimo. Dili lang kay head knowledge, bitaw gihigugma ko sa Ginoo, kundi ipa-experience sa Ginoo nimo ang iyang gugma. Mo na nindot dinhi.
Nagsugod na ang imong relasyon sa Dios. At the moment of faith, diha nagsugod ang imong relasyon sa Dios. Nag-ingon ang Dios, I love you and I want you to experience my love. Duha, ka-knowledge. Head knowledge o experiential knowledge. Pinaagi sa balaang Espiritu Santo. Sa unsang paagi na niya himuon, with the Holy Spirit residing in us, maghatag nato experiences ug magtestify kanato sa atong spirit nga kita gihigugma sa Dios. Morning nakalindot sa gugma sa Dios. Okay. Personal, intimate. Aside from corporate siya nga nahigugma, as a group gihigugma ang usa ka grupo, kini pod nga gugma nga gusto sa Dios is gusto pod niya may bawa niya mga personal pod ni siya. Tagsa-tagsa pa-experiencehon sa iyang gugma. Personal, intimate, internal nga love. Morning lahi nga klase nga gugma sa Dios nga ipakita o gihatog ipa-experience niya sa believer. It speaks of a personal, internal, intimate ministry of God through the Holy Spirit. Nga magdugang sa atong assurance, magdugang sa atong knowledge, aside sa atong nasabtan nga head knowledge. See? As we read the Bible, we have makagain ta og head knowledge may tungod sa gugma sa Ginoo. Cognitive knowledge. Now, the ministry of the Holy Spirit, magdugang ni anang head knowledge aron ka nang gugma sa Ginoo moabot sa imong kasing-kasing or sa imong kinatibukan nga life. Nga ang gugma sa Dios imo pong ma-feel. Mao nay usa sa internal, intimate, personal ministry sa Holy Spirit nga nag-reside sa imong kinabuhi karon. See? Individually, ang Ginoo gusto magpasinati pinaagi sa balang Espiritu Santo nga naa nimo nga ikaw gihigugma sa Dios. Individual. Mao nang di lang ta secure cognitively sa atong mind, secure ta tungod kay naa man nga truth. Mahimo pud tang secure tungod kay naang Holy Spirit magpa-feel nato, maghatag og sense, mag-testify nato dili lang sa head knowledge apil na sa emotion that we are loved by God. You see, Romans 8:14, morning usas ministry sa Holy Spirit. Romans 8:14. Oh. Muragwa butang nako. Here. Romans 8:14. For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. But pasabot nga kung naay mga higayon nga gigiyahan ka sa balaang Espiritu Santo, gigiyahan ka nga magbinuotan, nanay mutod nimo nga binuotan, nanay mutod nimo maghimo good works, mutod nimo nga magampo ka, mutod nimo nga dapat magtuon ka, maminaw ka. Kung naa ka ni ana nga sense, usana sa ministry sa Holy Spirit, usana ati mailahan nga ikaw anak na sa Dios. Kay gigiyahan ka ni ana. Nya sunod nga verse diha, kung ma-feel na nimo nga makatawag ka sa amahan daddy, kung feel nimo nga suod na ka sa Dios, kana usana sa work sa Holy Spirit ug usa ka timailhan nga ikaw anak na sa Dios. See, kung ikaw magampo nga maka-feel ka nga suod ka sa Dios to the point nga makatawag nga kag Abba Father. Abba is the Greek for daddy, kanang intimate nga pagtawag daddy. Intimate nga relasyon. But pasabot anak na ka sa Dios. Kay giled man ka. Kung naay point ngayon ana nga makahangyo kas Ginoo as if close mo nga amahan. Usa na tungod kay naay Holy Spirit. God has put His Spirit in us.
aron mag-draw kanato ni anang intimate nga relationship with the living God Himself. Mao nang ang kasiguruhan sa atong kaluwasan, dili lang sa external, dili lang sa cognitive knowledge, kundi ang kasiguruhan sa kaluwasan, gidugangan pa nag-assurance, pinagis bala ang Espiritu Santo nga nagpuyo kanato, nga mo'y mag-lead kanato, mo'y magpa-feel kanato, nga kita gihigugma sa Dios, nga kita anak na sa Dios. Spirit will testify to our spirit that we are children of God. You see, sa verse 5, back to verse 5, because the love of God has been poured out to us, sound sang pagi, by the Holy Spirit who was given to us. Gihatag ang balang Espiritu Santo, og niana, gi-poured out sa Dios ang gugma. Mo'y pagpakita sa Dios sa iyang gugma nga rikanato, usa sa pagi, gitagaan taniya sa bala ang Espiritu Santo. You see, it's a gift, daily reward, nay difference. At the same time, salvation is a gift. Righteousness is a gift. The Holy Spirit is a gift. It's not a reward. Nay kalahian. Maonang dili performance-based ang kaluwasan igsoon. Ang kaluwasan, again, dili performance-based. Wala nakabase sa imong performance. Kaya ang kaluwasan, gift man. Kung mo-perform ka, unsa may imong madawat? Award, reward, di ba? But salvation, righteousness, Holy Spirit is a gift. It's not a reward, so dili based sa performance. Pero kung mo-perform ka, nga believer ka, na kay reward, na kay award, na kay kalahian. Kung di ka mo-perform, wala kay performance, pero believer ka, naghapon ka na ng gift, kaluwasan. Wala na lang kay reward sa langit or awards. Naaman niya lain-laing awards sa langit. Naamay, Ginoo nag-ingon nga di man sa hiwi nga amahan. Na di ka mamuhatag og rewards or awards. Kamao maging amahan diri sa kalibutan unsa pa ka siya. Ang atong performance dili na para sa atong kaluwasan. Para sa rewards ug awards. Nay daghang lain-laing crowns nga ihatag sa Dios ngadto sa langit. Pero bisan pag wa ka ka-perform, kung ningtuo ka ni Kristo, sigurado imong kaluwasan. Dili lang ta pare-parehag crowns kadaghanon. Pero ang kaluwasan siguro, kompleto ang package sa kaluwasan. Because kaluwasan is a gift. The Holy Spirit is a gift who was given to us. Not because we perform, because it's God's mercy, it's God's grace. Mercy is a gift sa Dios. Dili sa performance. Bisan pag unsaon nimo luhod-luhod og perform. Kung di ka tagaag gift sa Dios, di na nimo madawat. See? Madawat lang ng gift, mercy, righteousness, salvation, Holy Spirit, if you believe in Christ. Pinagara gid sa faith, pinagara sa pagtuo. Dili sa performance, dili sa ritual, dili sa ceremony. So, na ang Holy Spirit kay maonay pag-pour out sa gugma sa Dios sa imuha. Kung gigugma na ka sa Dios, din sigurado gyud imong kaluwasan. Gitagaan kay kag balang Espiritu Santo. See? Usa ka assurance nga ikaw gyud kumpletuhog luwas sa Ginoo tungod kay gitagaan ka og balang Espiritu Santo. Mo'y pag-pour out sa gugma. The love of God has been poured out or shed abroad or poured out in our hearts by the Holy Spirit which is given to us. Pinagis balang Espiritu Santo, gihigugma, gipakita, gitagaan tas gugma sa Dios. We can know sa atong mind nga we're standing in grace. Pwede tani anak cognitively, we can have that sense. In other words, we can say it's logical, it's reasonable. Makasabota sa atong una-una nga giredeem ta og natay glorious future. Pero ang Dios ning go beyond that. Di lang gusto sa Dios nga atong masabtan sa una-una. Gipasobraan pa gyud siya.
Di lang niya gusto nga atong masabtan factually, kundi gusto po niyang masabtan emotionally, experientially. Mo nang you can feel that in your heart. God's love has been poured out in our hearts. You see? In our hearts. Ang gugma sa Ginoo. Buot pasabot, di lang gusto sa Dios cognitively makasabota. Gusto po sa Dios atong ma-sense emotionally ang yang gugma. Because ang Dios nakasabot, people are an emotional being. Emotion is part sa creation, part sa image of God. Ug mao ning ang Dios gusto pa ning go beyond pa nga, di lang di mo masabtan head knowledge, di lang reasonable, di lang logical, even emotionally, gusto sa Dios imong masabtan. Mao nang iyang gugma gihatag sa atong kasing-kasing. Buot pasabot, not just in the mind, but even in the heart. Gusto niyang atong masabtan kanang iyang gugma nga naa nata anang gugma sa Dios. Pinaagi sa Balang Espiritu Santo. Mao nang Balang Espiritu Santo naa sa atong life para atong ma-feel, para ma-sense nato nga gihigugma ta. Di lang kay masabtan sa utok nato, sa atong mind, kundi atong ma-feel nga kita gihigugma sa Dios. Mao nang naang Balang Espiritu Santo. See, Galatians 5:22, the fruit of the Spirit is love. Yes, bunga. Kung naang Balang Espiritu Santo, love, either mohigugma ka sa uban, or apel pod siya, nga ma-feel nimo gigugma sa Ginoo, ka sa Ginoo. The fruit of the Spirit is love. Mao nang ang Kristohanon, kung magpuyo og disobedience, you can quench the Holy Spirit. You can grieve the Holy Spirit. Pwede nimo mapugnan ang ministry sa Holy Spirit. Kung magpuyo ka nga sa lawayon, di kay nimo ma-feel ang Dios, di kay nimo ma-feel ang gugma sa Dios, kay imo man gi-quench ang ministry sa Holy Spirit. You see? Na ang gugma sa Dios, pero di kay nimo ma-feel. Kay di man kayo ka-work ang Holy Spirit. Usa sa work sa Holy Spirit, nganong gihatag sa imo is so that you will know experientially the love of God. Mo nang ang Kristohanon nga magpabadlong, ang Kristohanon nga nagkinabuhing sa lawayon, layo sa fellowship sa Dios. Dili kayo niya feel ang love sa Dios. Pero anak gihapon siya sa Dios. Sigurado gihapon niyang kaluwasan. Ang kana lang emotional part, intimate relationship sa Dios, mo'y di kay niya ma-feel, kay gi-quenched man ang Holy Spirit. Di man kay ka-work ang Holy Spirit. Di ba? Ang usa sa work sa Holy Spirit, the fruit of the Spirit is love. So, di kay kaka-feel sa love sa Ginoo, for the love of God is poured out or shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Nya gipugnan na imong work sa Holy Ghost, sa Holy Spirit. So di kay nimo ma-feel ang love sa Ginoo experientially. Pero una gihapon ang imong head knowledge, gihugma ka sa Ginoo. Wala na lang kay nang emotionally. Dili na lang kayo experientially ma-feel nimo ang gugma sa Ginoo. See? Mao bitang si Paul sa Ephesians chapter 3. Nagampo sa mga Kristohanon nga, hinaot, masabtan ninyo, ang gugma sa Ginoo, mabuksan unta. Ephesians 3:14, naingon si Paul, for this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ. Sa tungod nini nga rason, ako nagampo. Unsay pagampo ni Paul? Verse 16, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Ma-strengthen, malig-on mo, pinagis balang Espiritu Santo sa inner man. Mapuno mo sa gahom, pinagis sa pag-operate sa balang Espiritu Santo nga naa sa sulod ninyo. Ngano man, nganong nagampo man si Paul nga
ma-strengthen ta, mapuno tas gahom, pinagi sa balang Espiritu Santo nga nasa atong sud. Nga naman, verse 17, that Christ may dwell in your hearts through faith, that rooted and grounded in love. You see? In other words, if you're going to really see the Spirit operating in full power, kung gusto nimong ma-experience ang full operation sa Holy Spirit sa imong kinabuhi, you have to get rid of sin, disobedience, and the flesh, and the selfishness, and all that. Aron maka-operate ang Holy Spirit. Para si Christ makadwell sa inyong heart. Para ma-feel ninyo sad experientially o emotionally si Christ o ang iyang gugma nga na kaninyo. That Christ will dwell in your hearts. So, ibot pasabot ni Ana. Dwell, bot pasabot mo, settle down, be at home. Kung controlled ka sa Holy Spirit, Christ will be at home in your heart. Ma-feel nimo, ma-sense nimo ang gugma sa Dios ug si Kristo nasa imong kinabuhi. Mao nang nagampo si Paul. Malig-on unta kamo pinagis balang Espiritu Santo. Kay kung luya mo nga Kristohanon, dili kayo ninyo feel si Christ, wala kayo i-work ang Holy Spirit sa inyo. Kinabuhi, di kayo ninyo feel ang love sa Dios sa inyo ha. Verse 18, gihapon, chapter 3 Ephesians. That you may be able to comprehend with all the saints. Inyong masabtan, kauban sa tanang magtotoo, what is the breadth and the length and the depth and the height, and to know the love of Christ. You see? Para inyong masabtan, unsa kalapad, unsa kalawom, unsa kataas, unsa kahabog, ang gugma sa Diyos ninyo. Kay kung di mo ma-strengthen, kung nagmaluyahon mo nga Kristohanon, o nagkinabuhi mong salawayon, di kay ninyo masabtan ang gugma ni Kristo ninyo. See? Verse 19, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Aron ninyong masabtan ang gugma ni Kristo, gugma sa Diyos ninyo. Nagampo si Paul, malig-on, tamos bala ang Espiritu Santo nga naas inyong sulod, nanas inyong kinabuhi. That is why, do not quench the Holy Spirit. Do not grieve the Holy Spirit. Do not live in disobedience. Because you will not understand God's love. Unsa kalapad. Gusto sa Diyos, ma-experience ninyo ang kalapad, kalahom, kahabog sa gugma sa Diyos ninyo. You will be lavished by His love. Gusto sa Diyos nga buuan, mo bitang poured out in our hearts. It is not just droplets of His love. Kung ang Diyos muhatag, abunda, buo, gusto sa Diyos, inyo nang ma-experience ang abundang gugma sa Diyos. Pero di niyo ma-experience ang abundang gugma sa Diyos kung gipugnan ninyong trabaho sa Holy Spirit sa inyong kinabuhi. If you live in disobedience. Tinuod man, luwas gihapon mo, if you live in disobedience, tinuod kang Kristohanon, niya nagsalawayon ka, luwas gihapon ka, di man gyud na mamagtang, di gyud na mausab. Di lang nimo ma-experience diri sa kalibutan ang gusto experience sa Dios ninyo, ang abundang gugma, abundang panalangin. Tingali mo na nung wapay symptoms, part nas gugma sa Ginoo sa ako nga bahin. Usa sa pagpakita sa gugma. Kung compared sa uban ang akong lab results, suffering of dangerous levels ng akong kidney. Grasya sa Ginoo, nga wapay symptoms, wa pa magsuka, walay swelling, pero gamay na lang kayong function ng akong kidney. See? Gusto sa Diyos mo experience ka na ng abundang gugma. Di na mo, you will not know the love of Christ nga di masabtan sa if you live in disobedience. Managigsoon, himuha gyud nga Ginoo si Kristo, master of your life.
Hilabihan ka generous ang Dios. See, kanila nga point din yo. The love of God is shed abroad in our hearts. Sa Ephesians, gusto sa Dios ma-experience nato. Di lang head knowledge, kundi experiential knowledge. Ngayang gugma, abunda kayo, overflowing ang yang gugma. Kung muhatag siya, di siya gustong magpugong. Unsay makapugong sa panalangin? Kita. Dili ang Dios mo'y nagpugong sa panalangin. Ngayang ibuubo. Kita ra. Depende man na sa atong pag-obey o pagpa-work sa Holy Spirit nato. See? Kung intimate imong relasyon sa Ginoo, ang Ginoo pod hilabihan mo mububo sa gugma nimo. That is why ang Ginoo nag-ingon, prioritize His kingdom and righteousness, and all these things shall be added unto you. He's the God of truth. In Him there is no lie. So you see, you may be able to comprehend with all the saints. See? Kauban sa tanang magtotoo. The width and the length and the depth and the height. Bot pasabot na unsa na lang yun, kabonda, sa gugma sa Ginoo. Gusto sa Dios, imo nang ma-experience ang iyang gugma. While dinipas kalibutan, dili lang na kay didto nas langit. Sigurado nas langit, pero gusto sa Ginoo dinhipas kalibutan, ma-experience unta na nimo ang iyang hilabihang gugma. The pouring out of His love. Experiential knowledge. Ma-experience nimo. Di lang kay head. Dugang na sa head knowledge. Dugang ang experiential knowledge. Shed abroad in our hearts. But pasabot, poured out. See? Shed abroad or poured out. But pasabot, dili lang droplets, dili ginagmay. Kung Ginoo mo hatag, abunda. See? Parehaan ng the waters of life. I mean, living waters. Rivers of living waters. See? Kung Ginoo mo hatag, di lang kay a glass of living water. Tungod kay nag-speak man nag-eternality. Rivers of living water mo flow. Grabe kumuhatag ang Dios. Abunda. Di lang kay baso iyabo. Sapa ang muawas gikan nimo kung mo-believe ka niya. Ingon ana ang Dios kamahigugmaon ug kamalulayon. While we can have that in our mind, cognitively, logically, natay peace, natay hope of glory, nagstand ta sa grace, pero lahi nga assurance kung ma-feel na nimo, ma-experience na nimo practically. Ug mao na usa sa work sa Holy Spirit. Kung nag-walk ka in obedience to the Holy Spirit, imo nang masabtan, ma-understand, ma-experience ang love of Christ which passes all knowledge. So kung mangutana ka nga, sigurado ba ko sa akong kaluwasan? Cognitively, I'm sure, experientially, I know. Because of the Holy Spirit. Tungod mo nang makaingon na ta, Daddy, see? Kana nga concept, wala na sa mga Jews. Kay para nila, Father, stricto ang amahan, ang Diyos nga amahan. Paternal man sila, no? Amen. Pero si Paul nag-ingon, pwede na ka maingon nga daddy, but pasabot intimate na ang inyong relasyon sa Diyos. Pwede nakakatawag intimately sa amahan o daddy. So let's go back to Romans 5. For the love of God has been poured out or shed abroad in our hearts with the Holy Ghost. Shed abroad, poured out. The idea of lavishly pouring out. So, muna na, ito nang gimension. The Holy Spirit is given to us. The Holy Spirit is the agent. Diin ang Diyos mag-work diha sa life sa believer.
gift siya of God's love, ang Holy Spirit. Tungod kay ang balang Espiritu Santo, nagpuyo na sa imong kasing-kasing, mo na'y usa ka dakong testimony nga gihigugma ka sa Dios. 2 Corinthians 1:22 is the guarantee or the down payment or the engagement ring nga nag-prove atong kaluwasan kompletohon gyud sa Dios. Romans 8:35, munang naingon si Paul sa Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? Tribulation ba? Distress ba? Persecution ba? Famine? Kagutom ba? Nakedness? Kawadon ba? Peril? Or sword ba? Kagubot ba? Unsa may makaseparate nato sa gugma sa Ginoo? Gitagaan naman ta niya sa balang Espiritu Santo. Mao man na iyang testimony nga ri kanato nga gihigugma ta kay gitagaan tag balang Espiritu Santo. Unsa may makaseparate? Nothing. Mo'y implied answer diha. Verse 37, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Verse 38, ingon si Paul, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor demons, nor things present, nor things to come. See? Why makakuhag buwag kanimo sa gugma sa Dios? Nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Walay makakuha kanato diha sa gugma sa Dios. Dili si Satanas, dili ang kamatayon, dili kinabuhi, dili kagubot, dili kasakit, dili challenges. Kung gihigugma nata sa Dios, wa nay kakuha niya ng gugma niya nga ri kanato. The love of God has been poured out sa atong kasing-kasing by the Holy Ghost. Gitagaan na tag Holy Ghost, it's a guarantee nga ang gugma magpabilin kanunay diha kanimo. Di man na nimo permi ma-feel, kay depende man na sa imong obedience sa Holy Spirit, pero permi na nang naa, bisan pag di nimo ma-feel. Pero gusto sa Dios nga ma-feel unta na nimo permi, practically, experientially. So, sa verse 35, what shall separate us from the love of Christ? Nothing. No one. None ever. Wa gyoy makakuha kanato sa gugma sa Ginoo. Let's go to verse 6, back to Romans. See? Pagpakita niya siyang gugma. Gigugma na ta niya. For when we were still without strength, it means powerless. Sa panahon nga powerless pa ta, wala tay kusog nga makalipay sa Dios. Sa panahon nga wala tay strength nga mo-overcome sa sin. Sa panahon nga wala pa tay strength mo-overcome ni Satan. Sa panahon nga wala pa tay gahom overcome sa world. Or mo-overcome sa kamatayon. Sa panahon nga wala pa tay gahom, in due time, Christ died for the ungodly. See? Sa panahon nga enemies pata sa Dios, si Kristo nagpakamatay na samtang makasasala pata. Monay pagpakita niya gugma. Samtang ungodly pata, Christ died for us. Samot na nga giredeem na ta ng exercise of faith, mo nang point din ni Paul, samot ng luwason ta. Samot ng higugmaon ta. Mo na'y point din ni Paul. Gipakitaan gayta niya gugma, gipakamatyan gayta samtang ungodly pa ta. Karon na hinoon nga human na ta ng exercise of faith, human na kaning tuo, samot na kaniyang luwason, samot na kang ilavish niya ni anang love. Morning point of argument din ni Paul. For when we were still without strength, in due time, Christ died for the ungodly. See? Kita ang ungodly people, powerless, impotent people. Ang amazing, kay ang Diyos, pinagi ni Kristo, nagpakamatay na siya
samtang dili pata fit para sa hanggang harian. Bisan pag ungodly, we are opposite to God, godless, ungodly. That sa saktong panahon, in the fullness of time, at the right season, sa moment nga prescribed sa Diyos, Christ died for the ungodly. Mas masabtan nato kung si Kristo nagpakamatay sa dihang good na tanga tao. Masabtan nato kung si Kristo ning love nato sa panahon nga good na tanga person. Pero you see, nagpakamatay siya samtang dili pata good, samtang ungodly pata. Ang Diyos o maingon, gigugma tayo ka tungod kay lovely kay ka nga tao, buutan kay ka, mao nang gihigugma ta ka. Mao nang dili performance-based ang kaluwasan. Christ died for the ungodly. Samtang dili pa ta lovely sa Dios, gilove na ta niya. Samot na tang ilove, humanta mo exercise of faith. Medyo nataas-taas na ta, no? Just to get this point across. Aron masabta nato, dili performance-based ang kaluwasan. Christ died for the ungodly. Giluwas ka, samtang makasasala pa ka. Wa ka giluwas kay buutan na ka. Wa ka giluwas kay relihiyoso na ka. While you're ungodly, mo na'y mercy sa Diyos. Walay naa nato para maka-attract sa Diyos para higugmaunta in the first place. Ang Diyos wa ma-attract nato. Why naa nato nga maka-attract niya? It's just because He is love. Mao man na yung character. He is merciful. Maunang nagpakamatay siya. In behalf of the ungodly. Verse 7. For scarcely for our righteous man will one die, yet perhaps for a good man, someone would even dare to die. See? Halos alang sa usa ka taong matarong, may tao nga magpakamatay. Kung buutan ka, tingali masabtan pa nato na magpakamatay para nimo. Kung buutan ka nga tao, masabtan pa na nato, maka-understand pa ta ni ana, nagpakamatay siya, kaya hindi pakamatyan, buutan man nga tao. Namay ning sacrifice para kanato niya, kay buutan man na siya. Pero si Kristo, nagpakamatay na siya, di patabuutan. See? Why makasabot? Verse 8. But God demonstrates His own love toward us, that while we were still sinners, Christ died for us. See? Gipakita niya ang iyang gugma nga ri kanato. Samtang makasasala pa ta, nagpakamatay na siya. Masabtan nato kung buutan na ta, nagpakamatay siya, girescue ta kung buutan na ta. Pero dili nga na ang pagpakita sa gugma sa Dios. Samtang makasasala pa ta, girescue na ta niya, nagpakamatay na siya. Mo na iyang love. Mo na pagpakita sa iyang love. Dili pa ta worthy, iya na tang girescue, gipakita na niya iyang love. Christ died for us while we were still sinners. Commended or demonstrate. Pagpakita sa iyang gugma. Mo nang igsuon, again, dili performance-based ang kaluwasan. Dili tungod kay nagrelihiyoso ka o nagbinuotan ka. Makasasala pa ka, gipakamatyan na ka sa Ginoo. And so, mao nang samtang makasasala pa, gihigugma ta sa Ginoo, karon nga ning tuo na ta ni Kristo, gusto sa Dios nga ma-experience na natong gugma. Kung hilabihan ang iyang gugma samtang makasasala pa ta, gusto niya ma-experience ang iyang hilabihang gugma karon nga nabilong na ta niya, ning tuo na ta niya.
Mao na diha ang sa Romans 5. The love of God. Usa sa assurance sa atong kaluwasan nga dili mawagtang. Mo nang igsuon, ayaw kahadlok, mawabay mong kaluwasan o di. Kung kaniadtong makasasala pa ka, gipakita na sa Dios ang iyang gugma, samot na karon nga ning tuo na kaniya. Samot nang ipa-experience nimo ang iyang hilabihang gugma. So to close, being justified by faith means we never need to ask, am I good enough? Klaro kayong answer. We are not good enough. But Christ is. Ang iyang death, nag-prompt. Wala mag-prompt. Wa siya magpakamatay tungod sa atong worthiness. Kundi nagpakamatay siya tungod kay maluluyon siya. Monang ang paglaom sa Kristohanon, dili gyud mo disappoint. Kay ang Dios man mo'y nagtrabaho para sa kaluwasan samtang makasasala paganita. Samot nat na niyang higugmaon karon nga human na ning dawat niya ingon nga atong Dios ug manuluwas. Ug mao nang trabaho sa Holy Spirit. Ma-experience nato ang iyang gugma. Ug kung mububo siya siyang gugma, dili droplets, poured out lavishly, generously, abundantly. Magduha-duha pa ba ka sa gugma sa Ginoo? Tanawang cross, mo tay pag-demonstrate sa iyang gugma. Magkasasala pagani ka, gihigugma na ka. Samot na karon nga ning tuo ka. That is why live in obedience sa will ug sa kabubuan sa kabubuton sa Ginoo. Aron imong ma-experience ang hilabihang abunda nga gugma sa Dios. If you are justified by faith, your past is forgiven, your present is assured by God's love, and your future is secured by Christ's life. Kung wala pa ka maka-experience sa gugma sa Ginoo, dawata siya. Ilha si Kristo ngingon na imong Dios ug mga luluwas. Kay ang Dios mo pasinati kanimo sa iyang abunda nga gugma. Let us pray. Father, we thank you so much. Di lang nimo gusto, Ginoo, among masabtan nga ikaw nahigugma kanamo. Gusto pod nimong ipa-experience kanamo nga ikaw nahigugma kanamo. And so Lord, help us to live obeying the Holy Spirit in our lives. Para ma-experience ang abunda nimo nga gugma, Ginoo. Help us, Father God, to obey you, to submit ourselves to you, and for you to rule our lives, so that you will be Lord and God of our lives. Panalangin niyo sa Ginoo ang matagusa nga nagduha-duha pa. Ug walay kadugtungan diha kanimo. Ang kabaton unta sila kadugtungan pinagi sa pagtuo ni Ginoong Kristo ing Dios ug manuluwas. In Jesus' name we pray. Amen.